Kaya hindi pwede magmana na sa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Yan. Yan ang sagot ni Manalo. Pag nasa labas ka, inaakay ka ng masama, ng mga bulag, wala ka ng kaligtasan. Sasagutin natin ng Biblia, hindi si Manalo. 5:13 ng unang Korinto. Basa. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag ko. Sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Suriin natin. Nais po naming ipagpauna na ang pinag-uusapan po natin ay tungkol po sa kaligtasan ng kaluluwa sa araw ng paghukom at hindi po sa pagbibigay ng pangangailangan sa buhay na ito. Suriin natin at simulan na natin, kapatid na Gelson, papaano pinatunayan ng Biblia na may mga taong maliligtas at merong parurusahan? Pakinggan po natin. Dito po sa Roma 8 at ang talata po ay 1, ganito po ang nakasulat. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Maliwanag po sa binasa natin, may mga tao na sinasabi ng Biblia, wala ng anumang hatol. Ang mga taong yun, ang sabi po, sila yung mga nakay Kristo Jesus. At nais nating maipaunawa sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na hindi po natin ito sariling pasya. Hindi po namin ito sariling aral, ika nga. Ito po ay pasya ng ating Panginoon Diyos na itinuro ng mga apostol na malinaw na nakasulat po sa Biblia. Ang wala ng anumang hatol, yung mga nakay Kristo. Ngayon, paano naman ang mga hindi kabilang sa mga kay Kristo? Ano ang kalagayan nila? Pakinggan po natin sa Efeso, ganito po nakasulat sa 2 at ang talatay 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Sana napansin ninyo, mayroon namang binabanggit po ang Biblia na mga hiwalay kay Kristo. Hindi po sila kay Kristo. Ang sabi po, sila po ay walang pag-asa. Ang tinutukoy po ay pag-asa sa kaligtasan. Kaya sila po ang tiyak na may hatol. Pinatutunayan lamang na talagang hindi pare-parehong kay Kristo ang lahat. Opo. Ang mga hindi kay Kristo ay ang mga taong hiwalay sa Kanya at sila ang merong hatol. Opo. Diba? Samantalang yung mga kay Kristo, yung hindi hiwalay sa Kanya, wala na anyang anumang hatol. Opo. Kaya nasabi na iba, hindi naman na niya sinabi dyan na hiwalay sa iglesia. Ang sabi, hindi kay Kristo o hiwalay kay Kristo. Sino ba yun? Tinutukoy na yun. Hayaan po nating Biblia ang sumagot po sa atin sa unang Korinto sa 5:13 at 12. Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Ano ang karapatan kong humatol sa mga taga-labas ng iglesia? Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? Maliwanag po sa binasa natin, ang sabi, ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Ang tinutukoy po na nasa labas na may hatol ay yung nasa labas ng iglesia. Kaya ang tinutukoy na mga hiwalay kay Kristo, hiwalay sa kanyang iglesia. Opo. Diba? Nasa labas ng tunay na iglesia. Ang gayon ay may tiyak na kapahamakang sasapitin sapagkat sila ang hahatulan. Ano ang hatol sa mga nasa labas ng tunay na iglesia at bakit sila hahatulan? Dito po sa Roma 6 at ang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang hatol po ay ang kabayaran ng kasalanan na walang iba kundi kamatayan. Ano ba tinutukoy na kamatayan na kabayaran ng kasalanan? Sa Apokalipsis 21 at ang talata po ay 8, ganito ang pagtuturo sa atin. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sana po napansin ninyo na mayroon pong binabanggit sa Biblia na ikalawang kamatayan. Ito po ang ganap na kabayaran ng kasalanan. Ito po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kung
ang sabihin nila ganito, di ba lahat naman tayo nagkasala? Pare-pareho naman tayong nakagawa ng kasalanan, di ba? Di lahat naman niya ay mapaparusahan o mapapahamak sa ikalawang kamatayan pagdating ng araw ng paghuhukom. Anong pagkakaiba nung nasa loob ng tunay na iglesia, kapatid na Jason? Pakinggan po natin. Ganito po ang paliwanag sa atin ng banal na kasulatan sa Galacia sa 3 at ang talata ay 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Totoo po na ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya ang lahat po ay nakatakda ng parusahan sa araw ng paghukom. Subalit, maliwanag po na mayroong tinubos sa sumpa ng kautusan. Sila po ang mga tinubos ni Kristo. Kaya po mahalaga na ang tao ay nakay Kristo. Sapagkat sila po ang wala ng anumang hatol. Kasi ang katumbas nung ginawang pagtubos, kapatawaran Opo. sa nagawang mga kasalanan. Kaya nga isinugo po ng ating Panginoon Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Para ang tao po magkaroon ng pagkakataon na wag mapahamak, di ba? Opo. Wag maparusahan, kundi makatiyak ng pagtatamon ng kaligtasan. At ang ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo, ibinuwis niya ang kanyang buhay, Opo. di ba? Tinubos niya po sa pamamagitan ng kanyang dugo yung mga hinirang, yung mga may karapatan sa pagtatamon ng pangakong kaligtasan. Opo. Kaya ang kailangan ngayon, hindi lang po pala basta sumasampalataya ang tao at kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, kundi kailangang pasailalim siya ng ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At napakalaki po ng kinalaman dyan ng Iglesia ni Kristo. Kasi ang pinatutunayan po ng Biblia na tinubos ng dugo ni Kristo, pakinggan po ninyo sa Gawa 20 at 28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Malinaw po na ang pinatutunayan ng Biblia na binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya meron talagang pagkakaiba sa nasa loob ng Iglesia at sa mga nasa labas. Sa mga nasa loob, wala nang hatol. Merong kaligtasan sapagkat tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang yung nasa labas, gaya ng ating pagtalakay na ginagawa, tiniyak po ng Biblia, silang hahatulan, silang mapapahamak o parusahan pagdating po ng araw ng paghukom. Pero ang tanong ngayon, kapatid na Jason, wala na bang ibang paraan upang mapatawad ang tao sa kanyang nagawang kasalanan, kundi sa pamamagitan lang ng pagtubos? Pakinggan po natin. Ganito po ang sagot ng Biblia sa Hebreo sa 9 at ang talata po'y 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Biblia po ang may pasya. Ang sabi po, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya yun lamang ang tanging paraan, di ba? Opo. Kaya napakahalaga po na masakop tayo ng ginawang pagtubos ng dugo ni Kristo at yun po ay sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Ito lamang kung ganon ang tanging paraan para mapatawad sa nagawang kasalanan, maisagawa ang tunay na paglilingkod at magkaroon ng matibay na pag-asa sa kaligtasan.